Sa kabilang pangyayari, habang nagpapahinga si Hinata, naalala niya ang kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya. Hindi niya masisi ang mga ito matapos siyang makitang umalis suot ang kanyang battle suit, kaya nag-alala ang mga ito sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, sinabi ni Hinata na ayaw niyang madamay ang mga ito sa kanyang pagkakamali, ngunit iginiit ni Arnold na mas malaking problema kung pababayaan nilang mag-isang humarap ang kanilang pinuno. Kinabukasan, nadaanan nila ang bayan ng Bluemond. Namangha sila sa iba't ibang produktong ibinebenta roon at ramdam ang kasaganahang dulot ng impluwensya ng Tempest. Napukaw ang atensyon ng mga tauhan ni Hinata nang makita ang isang restaurant at nang kanya itong makita, ay laking gulat niya na may ramen restaurant dito. Hindi inaasahan ni Hinata na muli siyang makakatikim ng ramen. Nang mahigop niya ang sabaw, agad niyang nalasahan ang mayamang lasa ng baboy na matagal na niyang hindi nalalasap. Nang tikman naman ito ng iba pang saints, hindi rin sila makapaniwala sa sobrang sarap nito. Maging si Hinata ay namangha dahil nagawa ni Rimuro na dalhin sa mundong ito ang tunay na Japanese cuisine at kuhang-kuha pa ang lasa ng bawat putahe. Maging ang gyoza ay mabilis nilang naubos at ang huling piraso ay si Hinata ang huling nakakuha. Dahil sa sobrang sarap nito, nagpa siya ang mga saints na umorder pa ng panibagong serving. Ngunit ipinaliwanag ng waitress na ubos na ang kanilang supply dahil isa ito sa mga bagong produktong inilunsad ni Rimuro at agad na tinangkilik ng mga mamimili. Habang binabagtas nila ang kagubatan ng Jura, nagulat sila nang makitang sementado na ang mga kalsada. Napansin din nila ang anti-magic barrier, kaya naunawaan nila kung bakit ligtas nang nakakabiyahe ang mga mangangalakal. Maya-maya, sinalubong sila ng mga pulis ng Tempest at ipinaalala ang mga batas. Pinaalalahanan din silang iwasang masira nila ang mga anti-magic device dahil ito ang lumilikha ng barrier na nagpoprotekta sa buong ruta. Namangha rin sila nang makitang libre ang malinis na tubig sa mga maayos na camping ground. Pagsapit ng gabi, napag-usapan nilang hindi lang basta nagpapatupad ng batas si Rimuro, kundi napapanatili rin ito ang tapat at maunlad na pamamahala sa Tempest. Kaya naman marami silang matututunan sa kanya at umaasang tatanggapin nito ang kanilang paghingi ng tawad. Ngunit sa kabila ng payapang kapaligiran, palaisipan pa rin kay Hinata kung bakit nais pa rin siyang labanan ni Rimuro. Samantala, iniulat ni Sawe kay Rimuro na darating na sa Tempest ang grupo ni Hinata pagsapit ng gabi. Nagtaka si Benem Aro dahil napaka-ordinaryo ng kanilang paglalakbay, kaya naghinala siyang isa lamang itong panlilinlang at may ibang puwersang naghahanda ng sorpresang pag-atake. Idinagdag din ni Sawe na ang isa pang grupo ng mga kabalyero ay dumaan sa lumang ruta at patuloy na itinatago ang kanilang presensya. Sa kabilang banda, naalala ni Renard ang naging pagpupulong nila ng tatlong klerigo. Ayon sa mga ito, magkasabo at umano sina Hinata at Demon Lord Valentine at lihim pang sinusubukan ni Hinata na makipag-ugnayan kay Rimuro. Tumutol si Renard at iginiit na hindi kailanman ipagkakanulo ng kanilang pinuno ang kanilang Diyos. Ngunit sinabi ng mga klerigo na mawawala lamang ang kanilang pagdududa kapag napatay ni Renard si Rimuro. Ayon sa mga klerigo, dito nila malalaman kung taksil nga ba si Hinata kapag sinubukan nitong pigilan si Renard na patayin si Rimuro. Iginiit din nilang hindi hadlang si Veldora dahil wala pang katiyakan kung tunay ngang nagbalik ang Storm Dragon. Hinala nila na nalinlang ni Rimuro si Hinata noong magkita ang dalawa. Dahil dito, nahulog sa kanilang patibong si Renard at nangakong gagawin ang lahat upang patunayang inosente si Hinata. Maya-maya, habang ipinoposisyon ni Renard ang kanyang mga tauhan, bigla silang inambush ng Team Reborn. Iniulat naman ni Sawe na nagsimula na ang labanan matapos maglunsad ng pag-atake ang kabilang puwersa sa Tempest. Dahil dito, inakala ni Rimuro na si Hinata ang nasa likod ng lahat at pinili niyang harapin ito sa labanan. Samantala, iniulat ni Nikolaus kay Hinata na lihim na sumali ang 3 battle sages sa Civil War ng Falmouth at ang 7 days clergy ang nasa likod ng lahat. Ilang sandali pa, naramdaman nila ang presensya ni Renard. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagulat ang mga Temple Knights dahil hindi nila mapatay ang mga sundalo ng Tempest. Lingid sa kanilang kaalaman na gumamit ng Sleeping Blade ang Team Reborn at may regeneration na taglay ang kanilang mga kaharap. Ni isa sa mga tauhan ng Holy Church ay wala silang pinatay, kaya humanga si Rimuro nang makitang naging epektibo ang kanilang plano. Samantala, inatasan ni Shien sina Gobboy at Gobzo na sumali sa labanan. Nag-aatubili pa sana si Gobzo, ngunit agad siyang nagbago ng isip ng bantaan siya ni Shien na papakainin siya nito ng kanyang luto kapag tumanggi siya. Dahil sa banta ni Shien, buong tapang na sumugod si Gobzo sa labanan.
Samantala, nagulat sina Hinata na may nagaganap ng bakbakan sa magkabilang puwersa at nagtaka kung bakit naroon sina Reynard at Guard. Dahil dito, nangamba si Hinata na hindi na maayos ang lahat sa pakikipag-usap. Lalo pang tumibay ang kanyang hinala nang makitang may eksaktong bilang ng tauhan si Rimuro upang harapin ang kanyang mga kasama, kaya inakala niyang mas pinili talaga ni Rimuro na idaan ito sa dahas. Samantala, makikitang lubos ang pagkahumaling ni Lumenes sa isang misteryosong babae. Naputol lamang ang kanyang kasiyahan nang iulat ni Luis na kumilos si Hinata upang pabagsakin si Rimuro, ngunit hinala niyang ang 7 days clergy ang tunay na nasa likod nito. Gayunpaman, sinabihan ni Gunther si Luis na huwag gambalain ang kanilang Panginoon dahil lamang sa kapabayaan ng isang tao. Humingi ng paumanhin si Luis kay Gunther at ipinaliwanag na hindi nila maaaring hayaang mawala si Hinata, gaya ng nangyari kay Roy. Bago pa tuluyang uminit ang tensyon, agad silang pinatigil ni Lumenes at inutusang sumama sa kanya upang pigilan ang nangyayaring anomalya. Sa kabilang banda, hinarap ni Xian sina Reynard, Guard, at ang iba pang Crusaders. Binigyan niya sila ng huling babala na sumuko kung hindi ay kamatayan ng kanilang kahahantungan. Nainsulto si Reynard sa pahayag na ito, kaya agad niyang inutusan ng mga Crusaders na ikulong si Xian sa loob ng Holyfield. Samantala, dahil sa ginawa ng mga Holy Knights sa loob ng teritoryo ng Tempest, sapat na iyon para ituring ni Rimuro na kaaway si Hinata. Ngunit iginiit ni Hinata na wala siyang ideya kung bakit sinuway ni Reynard ang kanyang mga utos. Inakusahan din siya ni Rimuro na siya ang pumatay kay Rayheim upang ibintang sa Tempest, ngunit walang kaalam-alam dito si Hinata. Inutusan siya ni Rimuro na paatrasin ang kanyang mga tauhan, ngunit tumutol si Arnaud dahil ayaw niyang iwan si Hinata mag-isa. Tutol din si Benem Aro, dahilan upang muntik nang sumiklab ang labanan. Gayunpaman, napagkasundoan nilang huwag makialam sa usapan ng kanilang mga pinuno, kaya bawat isa sa kanila ay pumunta sa ibang lugar upang magharap. Samantala, batid ni Reynard na isang Oni ang kanilang kaharap at malapit na ang lakas nito sa antas ng isang regional god. Ipinakilala naman ni Xian ang sarili bilang isang wicked Oni at binalaan silang huwag umasa sa kanyang awa. Upang subukin ito ay pinaulanan nila si Xian ng Holy Cannon, subalit ipinalik lamang sa kanila ito ni Xian. Sa kabilang banda, napagtanto ni Hinata na napakalaki ng inunlad ni Rimuro sa loob lamang ng maikling panahon. Nabigo na rin siyang magamit dito ang kanyang usurper, dahilan upang maisip niyang kapantay na nito si Lumenes. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang kanyang final form na nagtataglay ng Holy Alignment, isang kapangyarihang sapat upang lumaban kahit sa pinakamalalakas na halimaw. Napansin naman ni Rimuro ang espada ni Hinata, at ayon kay Rafael ay isa itong legendary sword. Samantala, ipinagtapat ni Xian kina Reynard at Guard na inutusan sila ni Rimuro na hanggat maaari ay huwag silang patayin. Nangako rin siyang hindi sila sasaktan kung kusa silang susuko. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang alok, agad siyang sinabat ni Guard. Dahil dito, pinatamaan ni Xian ang tainga nito bilang parusa sa hindi pakikinig. Dahil dito, napilitan sina Reynard at Guard na makinig. Hinamon sila ni Xian na gamitin ang kanilang pinakamalakas na atake, at kapag nabigo silang pabagsakin siya ay kusa silang susuko. Dahil dito, inutusan ni Guard ang lahat na ipunin ang element power at sa oras na naipasa na ito sa kanya ay ginamit niya ang Inferno Flame. Ngunit nabigo pa rin sila dahil madali lamang itong hinati ni Xian gamit ang kanyang espada. Tinanggap ni Reynard ang kanilang pagkatalo at inutusan si Guard na tumigil. Ngunit nanatili itong matigas ang ulo at patuloy na nagpapadala sa galit, kaya napansin ni Reynard na tila may kakaiba rito kanina pa. Gayunpaman, nagpasya si Xian na wasakin ang Holyfield, bagay na ikinagulat ng mga Holy Knights. Dahil dito, tuluyan ng sumuko sina Reynard at Guard. Gayunpaman, doon lamang nalaman ni Reynard mula kay Xian na kasalukuyang naglalaban ngayon sila Hinata at Rimuro. Dahil dito, napagtanto niyang hindi pala magkasabuhat ang dalawa na taliwas sa ipinaparatang ng mga kleriko. Nagsimula siyang magsisi at naisip na marahil ay hindi sana nabigo ang negosasyon ng kanilang pinuno kay Rimuro kung hindi niya dinala ang mga Crusaders sa Tempest. Samantala, humanga si Hinata sa napakabilis na paglakas ni Rimuro sa pisikal na aspeto. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi pa rin ito kayang tapatan ng mga skill na 10 taon niyang hinasa, karamihan ay itinuro mismo ng kanyang guro na si Shizu. Samantala, iniulat ni Rafael kay Rimuro na hindi man nakamamatay ang espada ni Hinata, kaya naman itong mabawasan ng malaki ang kanyang enerhiya. At sa muling pagsalakay ni Hinata, lalo pang bumilis ang kanyang mga galaw at sunod-sunod na tumama ang kanyang mga atake.
Dahil dito, gumawa si Raphael ng future attack prediction, kaya muling nakita at naipagtanggol ni Rimuro ang sarili laban sa walang tigil na offense iba ni Hinata. Gayunpaman, nang pansamantala silang tumigil, napansin ni Hinata na tuluyan ng natalo ang kanyang mga kasama. Dahil dito, iminungkahi niyang ang susunod nilang huling sagupaan ang magpapasya sa tunay na mananalo. Iniulat naman ni Raphael na wala itong intensyong patayin si Rimuro, kaya pumayag ang ating bida. Idinagdag pa ni Rimuro na kapag siya ang nagwagi, dapat tuparin ni Hinata na hindi na niya muling guguluhin ang Tempest. Pumayag si Hinata sa alok, ngunit ipinaalala niyang naparito siya dahil sa mensahe na nagsasaad na nais siyang makaharap ni Rimuro sa isang duelo. Dahil dito, nagtaka si Rimuro, sapagkat ang ipinadala niyang mensahe kay Rayheem ay tungkol lamang sa mapayapang negosasyon. Gayunpaman, naghanda na si Hinata at pinakawalan ang Melt Slash. Iniulat ni Raphael na imposible itong iwasan, kaya iminungkahi nitong gamitin ni Rimuro ang Beelzebub. Matapos ang kanilang huling sagupaan, nagwagi si Rimuro. Masaya namang tinanggap ni Hinata ang kanyang pagkatalo at inaming hindi niya ito kayang pantayan. Ngunit biglang kusang gumalaw ang kanyang espada at umatake kay Rimuro, kaya agad siyang hamarang upang sagipin ang ating bida. Samantala sa teritoryo ni Earl Needle Migem sa Falmouth, matagumpay na naipalaganap ni Damroda ang maling balitang ninakaw umano ni Nayum at Edmares ang danyos pinsalang dapat sanang ibayad ng Falmouth sa Tempest. Dahil dito, nagalit ang mga maharlika ng Falmouth, kaya ipinadala ni Haring Edward ang kanyang hukbo upang tugisin ang dalawa. Batid ni Damroda na haantong ito sa digmaan dahil may suporta si Yum mula kay Rimuro. Napagtanto rin niyang nalaman na ni Hinata ang kanyang panlilinlang, kaya minabuti na muna niyang umatras. Gayunpaman, nagpasya si Damroda na lisanin ng Falmouth matapos may isa katuparan ang bahagi ng kanyang plano. Pinaghinalaan din niyang ang demonyong nakatalo kay Raisin ay isang sinaunang archdemon. Bago umalis, nag-iwan siya ng mga demon hunters bilang regalo kay Haring Edward at mukhang may panibago na naman siyang balak laban sa kaharian. Samantala, kampante si Haring Edward na siya ang mananaig sa labanang ito laban kay Rimuro dahil sa lakas ng kanyang hukbo at sa suportang natatanggap niya. Kaya inutusan niyang simulan na ang pagsalakay sa Needle at tugisin ang itinuturing niyang taksil na si Yum. Iminungkahi ni Sar kay Haring Edward na isama si Grigor bilang karagdagang puwersa sa pagsalakay. Nais sana ni Grigor na tumutol, ngunit sinabi ni Sar na ang pangunahing pakay niya ay ang demonyong pinaniniwalaang pumatay kay Rayheem at kakampi ni Yum. Dahil dito, pumayag na rin si Grigor. Maya-maya, habang papalapit na ang hukbo ng Falmouth, tahimik namang pinagmamasdan ni Diablo ang lahat mula sa himpapawid. Hindi pa rin niya nalilimutan ng maling paratang na ibinato sa kanya ng panig na ito, kaya determinado siyang tugisin ang tunay na may pakanan nito. Iniulat din niya kay Hakero na papalapit na ang 5,000 sundalo ng Falmouth. Napagkasundoan nilang si Rangga ang unang sasalubong sa mga ito bago sumunod ang mga pangkat ni Gabiro at Gobta. Mabilis na nagtungo si Diablo sa kinaroroonan ni Haring Edward. Pagkatapos magpakilala, agad na kumilos ang mga saint at mga kawal upang protektahan ang hari. Binalaan ni Diablo si Edward na paatrasin na ang kanyang hukbo, ngunit tinawanan lamang siya nito at sinabing alam na niyang nakikipagsabuatan siya kay Edmares. Pinaratangan din niyang sakim si Rimuro at Gaaman sa pera at teritoryo. Bukod pa rito, ipinakita niya ang ebidensyang si Diablo umano ang pumatay kay Rayheem. Dagdag pa ni Edward, palihim umanong pumasok si Diablo sa Lublios at doon pinatay si Rayheem at si Glenda ang magsisilbing saksi. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Diablo. Sinabi nitong wala nang saysay ang makipagtagisan ng talino sa makitid na pag-iisip ni Edward, kaya hinamon niya ang sino man na subukin ang kanilang tapang laban sa kanya. Ngunit nagbabala rin siyang wala pang sino man ang nakatalo sa kanya. Dahil dito, ipinag-utos ni Haring Edward sa mga demon hunters na salakayin si Diablo. Mayabang nilang sinabi na si Diablo ang dapat matakot sa kanila sapagkat hindi na bago sa kanila ang makalaban ng isang archdemon. Agad nila itong ginapos at kinoryente gamit ang kanilang espesyal na sandata at inakala ng lahat na sapat na iyon upang pabagsakin siya. Subalit ni isang gasgas ay walang natamo si Diablo. Dahil dito, sinimulan niya ang kanyang pagsubok sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng Lord's Ambition na bumalot sa paligid ng napakabigat na presyon. Halos lahat ay nawala ng malay, maliban kina Sar, Glenda, at sa pinuno ng Demon Hunters. Nagulat ang pinuno ng Demon Hunters sapagkat tanging mga Demon Lord lamang ang kilalang may kakayahang gumamit ng Lord's Ambition.
Ipinaliwanag ni Diablo na maaari ring maging Demon Lord ang isang Archdemon kapag natugunan ang tamang kondisyon ng ebolusyon at binanggit sina Guy Crimson at White bilang halimbawa. Dahil dito napagtanto ng Demon Hunters ang tunay na pagkakakilanlan ni Diablo, kaya agad itong lumuhad at nagmakaawang patawarin siya. Pinayagan naman siya ni Diablo na umalis. Gayunpaman, sina Sor at Glenda na lamang ang natira. Ipinakilala ni Sor ang sarili bilang isa sa 3 Battle Sages ng 10 Great Saints. Sinabi rin niyang isang hangal si Diablo sa pag-aastang maihahanay kina Guy at White. Kaya binalaan niya itong ilantad ang tunay nitong pagkakakilanlan kung hindi ay siya mismo ang tatapos dito. Dahil dito, isiniwalat ni Diablo na hindi siya isang Archdemon kundi isang Demon Peer. Hindi makapaniwala si Sort sapagkat ang Demon Peer ay itinuturing na isang alamat at sinasabing mas mataas pa ang antas kaysa sa karaniwang Demon Lord. Kaya't lubos siyang nagulat kung paanong napangalanan ito ni Rimuru na isa pa lamang bagong awakened Demon Lord. Gayunpaman, sinubukan pa ring salakayin ni Glenda si Diablo ngunit wala pa rin itong naging epekto. Ibinunyag ni Diablo na hindi tatalab sa kanya ang mga pisikal na pag-atake kaya maging ang Demon Slayer na teknik ni Sor ay walang silbi laban sa kanya. Dahil dito, napagtanto ni Glenda na wala siyang pag-asang manalo kaya't agad siyang tumakas. Samantala, hindi makausad ang hukbo ng Falmouth matapos silang harangin ni Ranga. Inakala ni Gregory na hindi ito magiging hadlang kaya inutusan niya ang general na ituon ng pansin sa paparating na hukbo ng Tempest. Ngunit nang sumalakay si Ranga, napakaraming sundalo ng Falmouth ang agad na noligas. Kaya bago pa man dumating sina Gobta at ang iba pa, nadatna na lamang nilang pinaglalaroan ni Ranga si Gregory. Agad na pinatigil ni Gobta si Ranga sapagkat tiyak na magagalit si Rimuru kung mapapatay nito si Gregory. Samantala, inutusan naman ni Sokka ang general ng Falmouth na umatras na. Samantala, patuloy pa ring lumalaban si Sor kay Diablo kahit wala siyang magawa laban dito. Napagtanto rin niyang walang balak si Diablo na patayin siya. Dahil dito, naunawaan niyang walang dahilan ang isang nilalang na mas makapangyarihan pa sa karaniwang Demon Lord upang patayin si Rayhiem. Ngunit biglang dumating ang 3 miyembro ng 7 Days Clergy at pinasabog ang mga mamamahayag upang walang maiwang ebidensya. Samantala, sinubukan ni Rimuru na pagalingin si Hinata gamit ang potion, ngunit wala itong naging epekto. Humingi rin siya ng tulong sa mga kasamahan nito, ngunit bigla na lamang nagapos ng isang spell ang mga saint. Maya-maya'y dumating ang mga miyembro ng 7 Days Clergy upang parusahan si Hinata sa pagsuway sa kanilang utos. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.